puso ko. Ngunit bakit ganon bigo ako sa ibig mo? Di ko nais na ako'y tuluyang mawalay sa'yo. Ang kailangan ko ay patnubay mo sa bawat paglakad ko. Pagsisikap ko ay hindi lubos upang maging lugod sa'yo. Mangusap ka sa puso ko, Panginoon. O Diyos, salamat po sa katugunan mo. Sa bawat oras ay ikaw ang kasama ko. Pagpapala mo ay hindi magwawakas, Jesus. Karapat-dapat kang purihin, purihin, O Diyos. Ang kailangan ko ay patnubay mo sa bawat paglakad ko. Pagsisikap ko ay hindi lubos upang maging lugod sa'yo. Mangusap ka sa puso ko. Ang kailangan ko ay patnubay mo sa bawat paglakad ko. Pagsisikap ko ay hindi lubos upang maging lugod sa'yo. Mangusap ka sa puso ko, Panginoon. Good morning po, kamusta na po kayo? Purihin ang Panginoon ngayon pong Friday morning. Isa na namang edisyon ng morning devotion ng ating matutunghayan mula po dito sa Crossroad United Methodist Church. Ang aking ibabahagi ay may kinalaman pa rin po sa ating pinag-uusapan about 10 Commandments. At tayo ay nasa ika-8 utos na. Ang wika ng ating Panginoon sa Exodus chapter 20 verse 15, huwag kang magnanakaw. Ang ika-8 utos ay nagbabawal sa isang tao na kunin ng walang pahintulot at ariing kanya ang isang bagay o tao na hindi naman sa kanya. Ito ay isinagawa upang magkaroon ng kaayusan ang lahat ng bagay, lalo na ang ating mga pinaghirapan, pinagsikapan at ating mga ari-arian. Kung ito naman po ay i-connect natin sa ating lipunan ngayon, ayon sa pag-aaral, 10% lamang ng mga Pilipino ang nakakariwasa, habang 90% ng mga Pilipino ay naghihikaos. Ang nakalulungkot, maraming nasa kapangyarihan sa ating lipunan ang hindi kumikilala sa ika-8 utos na ito. Pilit nilang tinataguyod ang kanilang mga sariling interes, kaya't hindi maipasa ang mga batas na likha sa pantay na oportunidad para sa lahat ng Pilipino. So ano-ano ba ang masamang naidudulot ng pagsuway sa ika-8 utos ng Diyos? Una, sinisira ng pagnanakaw sa kabanang bayan ang lahat ng oportunidad upang magbigyan ng pantay-pantay na pagkakataon ang mayayaman o mamamayan na magtamasa ng mabuting buhay. So instead na ang pondo ay mapunta para sa serbisyo, ito ay pumupunta lamang sa ilang bulsa ng mga tiwaling opisyal. Kaya naman hindi
na isa sa katuparan ang mga proyekto para sa ating bansa. Pangalawa, winawasak nito ang kaluluwa ng bayan. Ang pagsusumikap, disiplina at pag-ibig sa bayan ay pinapalitan ng pagkamuhi sa mga nanunungkulan at sa pagsugo sa mga ordinaryong mamamayang Pilipino na mabago pa ang kanilang buhay. So sa halip na magkaroon ng pag-asa ang bawat mamamayan dahil sa nakikita nilang hindi maganda sa ating bansa, sila ay nawawala ng pag-asa at ibinihahantong na lang ang kanilang buhay sa kawalan. Next, pinapalaganap ng kasalukuyang sistema ang kultura ng pagpapalimos, sapagkat sinira na ng tiwaling sistema ang espiritu ng pagiging malikain at inisyatibong mga Pilipino. Itinutulak na lamang na ang mga tao ay lumabas patungo lansangan at mamalimos. At yung panghuli, sinisira ang pamilyang Pilipino dahil hindi na makakita kahit anumang liwanag ang mga magulang. Isa-isa silang lumilinya sa paglabas ng bansa upang humanap ng ibang opportunity. Nawawala ang ama o ina ng tahanan, iniiwan ang kanyang pamilya upang humanap ng ibang oportunidad sa ibayong dagat dahil sa nangyayari sa ating bansa. At maraming Pilipino ang nagkakawalay, nasisira ang kanilang relationship dahil sa pangyayaring ito. Kaya pansinin natin mga kapatid, napakahalaga na tayo ay sumunod sa ikawalong utos na ito ng ating Panginoong Diyos. Na huwag nating kunin ang hindi sa atin, bagkus tayo ay magsumikap, tayo ay magpagal upang matamo natin ang mga bagay sa tulong at gabay ng ating Panginoon. Nawa, patuloy tayong pinagpala ng Panginoon sa umagang ito para sa ating morning devotion. Ini-invite tayo na huwag nating kunin ang hindi sa atin sapagkat ito ang ipinag-uutos at nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Tayo'y manalangin. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito, Panginoon. Isa na namang edisyon ng morning devotion ng aming napakinggan sa umagang ito na tumatalakay tungkol sa ikawalong utos na kung saan sinasabing hindi naman dapat kunin ang hindi sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na maisagawa ang utos na ito upang magkaroon ng kaayusan sa aming pamilya, sa aming lipunan, sa aming bayan, at magkaroon kami ng buhay na ganap at kasiyasiya. Salamat po sa lahat ng mga nanunood, nakikinig sa mga oras na ito. Ano man po ang kanilang mga kahilingan sa panalangin, patuloy niyo pong ipagkaloob sa bawat isa sa kanila. Ang mga kapatid namin na papasok sa opisina, paaralan, na kanilang kinabibilangan, samahan at ingatan mo sila. Ang mga kapatid namin na may mga negosyo, patuloy niyo pong pagpalain. At ganoon din po, i-bless niyo rin po ang aming minamahal na bansa. Pinagpipray namin sa iyo ang mga nanunungkulan sa aming pamahalaan na magkaroon ng tunay na malasakit, pagmamahal sa aming bayan upang ang kanilang tungkulin ay magampanan nila ng may katapatan. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Muli niyo kaming samahan sa kabuuan ng araw na ito. Huwag niyo po kaming iiwan at bababayaan. At nawa, tulungan niyo po kaming maging successful, victorious ang araw na ito sa tulong mo. Pinagpipray ko rin sa iyo, mga kapatid namin sa ibayong dagat. Malayo man sila, ngunit nawa ingatan mo sila, proteksyonan mo sila at gabayan mo sila.
At ganoon din po ang lahat ng mga churches na nagkakandak ng ganitong morning devotion. Pagpalain niyo po sila at nawa ang mga programang ito ay magbigay ng inspirasyon, kalakasan, katatagan sa bawat isang nanonood, nakikinig sa mga oras na ito. Marami pong salamat. Pagpalain niyo po ang kabuuan ng CMC family, ang kanyang ministerial staff, ang mga lay organization, ang kanyang mga plano, ang kanyang mga balakin para sa konferensya na ito. Nawa bigyan niyo po ng katuparan. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Yan, natapos na naman tayo sa isa na namang edisyon ng Morning Devotion para ngayong umaga ng Friday. Nawa ay patuloy tayong ingatan at samahan ng Panginoon. Proteksyonan sa lahat ng pagkakataon at nawa patuloy nating maramdaman ang kabutihan, ang katapatan, ang kadakilaan ng Diyos sa bawat isa sa atin. So mula po dito sa Crossroad United Methodist Church, ito po ang inyong lingkod, Pastor Moses. Lagi nagsasabing ang Diyos ay mabuti, hindi lamang noon, hindi lamang ngayon, kundi sa habang panahon. Hanggang sa muli, God bless everyone. Paalam!